Ito ang mundo kung saan magkaiwalay ang mayayaman at mahihirap, ganun na din ang tapunan nila ng basura na tinatawag nilang abis. Ang mga mayayaman ay madali lamang tinuturing na basura ang isang bagay na sira na at wala nang pakinabang sa kanila, at narito ang ating bida kung saan napapabilang siya sa mahihirap na pinapahalaga ng mga basura para sa iba. Nahuli siya ng mga gwardya na nagkakalkal ng basura at ito ay sobrang pinagbabawal sa kanila, kung kaya't binabalak siyang patayin ng mga ito, pero dahil sa mabilis ang galaw ng bida ay bigo sila na mahuli ito. Sobrang pinandidirian ng mga mayayaman ng mga mahihirap dahil sa kanilang pagiging madumi, at narito si Rudo, ang kilalang trash raider, at sinesermonan siya ng kanyang crush dahil sa ginagawa nito. Sa pag-uwi niya sa kanilang bahay ay naasar siya ni Recto dahil bakit daw hindi ito magtapat ng maayos sa kanyang crush ng kanyang pagmamahal, dahil maaaring maunahan pa ito ng iba at maagaw sa kanya si Chiwa. Kinabukasan, habang may tinitignan si Rudo ay biglang nagpakita sa kanya si Chiwa at sinabi nito na ayaw niyang makita si Rudo na itatapon balang araw sa tapunan ng kanilang basura, at hindi na nagdalawang isip si Rudo na ibigay ang kanyang hawak-hawak kay Chiwa. Masaya naman itong tinanggap ni Chiwa, at sa labis na pagkasaya ni Rudo ay nagmadali itong tumakbo patungo sa kanilang bahay upang sabihin kay Recto ang nangyari. Subalit sa pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Recto na sinaksak ng isang tao, kaya naman nagmadali itong sumugod, ngunit sa pagdilat ng kanyang mata ay papalis na ang kriminal. Biglang sinabi ni Recto na magmadali nang tumakbo si Rudo at baguhin daw nito ang mundo gamit ang sarili niyang mga kamay, at bigla ding dumating ang mga pulis at pinaratangan si Rudo na siya ang pumatay kay Recto. Bilang parusa ay tatapon si Rudo sa abis, at nakikiusap ito sa kanyang isip na sana ay may maniwala sa kanya, pero nang makita niya si Chiwa ay ganun din ang naging tingin sa kanya nito. Sa mga huli niyang sandali ay labis siyang nagulat dahil nakita niya ang tunay na pumatay kay Recto, at sa kanyang pagbagsak ay nangako siya na papatayin niya ang lahat ng mga hindi naniwala sa kanya. Sa pagdilat ng kanyang mata ay nakita niya ang kanyang sarili na napapaligiran ng basura, at nagpakita din ng mga halimaw na gawa sa basura upang siya ay patayin. Dahil sa ayaw mamatay ni Rudo ay tumatakbo siya para sa kanyang buhay, at sinusubukan niyang labanan ng mga halimaw, ngunit hindi sapat ang kanyang ginagawa para ito ay talunin. Isang lalaki ang nagpakita upang siya ay iligtas, at gumamit ito ng kakaibang kapangyarihan para talunin ang mga halimaw na gawa sa basura. Dinala ng lalaki si Rudo sa isang grupo ng mga kalalakihan upang turuan ito ng leksyon kung anong klaseng lugar ang kanyang napuntahan, at nalaman ng bida na malaki ang halaga ng katawan ng mga taong naninirahan sa Spear. Malaki ang galit ng mga tao dahil sa ginagawa ng mga taong nakatira sa Spear, gaya ng pagtatapon ng basura na nagsanhi upang dumumi ang hangin at magkaroon ng halimaw sa kanila. Sa galit ng bida sa mga nangyayari ay unti-unti nang lumalabas ang kanyang kapangyarihan, at nang siya ay makawala ay pinakita niya sa mga taong ito ang kanyang kakayahan at binigyan niya ng leksyon ng bawat isa. Maganda ang kwento at ganun na din ang animation at